Juan, Tonton, Dimitri, Portia, Pip, Sixto, Severina, Kate, Nino, Tenten, Elvie, Dothy. Wow, aba ay, mukhang napakalusog na yung mga bagong alaga. Sila yatang hindi hirap mga inahin. Sa tamang kaalaman, Mare, natulungan ko si Inahin. Mula sa tamang kalusugan sa kanyang pagbubuntis hanggang heto sa kanyang maayos na panganganak, kita mo naman, ang cute-cute nila. Parang ikaw pala yan, galing mag-alaga. Alam mo naman, Mare, sa kalagayan ng buhay natin ngayon, kailangan tulungan ko ang aking papa. 5 na ang aming may darating pang isa. Kaya dapat sigurista ako, lalo na sa pag-aalaga ng aking mga baboy. Buntis ka na naman. Heto nga't maingat din ako sa aking mga kinakain. Gusto kong maging healthy magiging baby ko. At healthy rin ako para naman maibigay ko ang pangangailangan ng aking buong pamilya. Kaya pala healthy rin si Inahin. Dapat talagang maging malusog ang pangangatawan ng isang inahin sapagkat siya nagbibigay buhay sa mga biik at nagpapasuso sa mga ito. Akala ng iba porke Inahin hindi na maselan sa pagkain. Mura kasi pag naibibenta dahil malalaki na naman sila. Ngunit ang di nila alam, ang mga inahin ang susi para mapaigi ang produksyon ng isang babuyan. Gaganda pa ang kita. Naalala ko nga. Dahilan sa maling pagtitipid ko noon, nagkasakit at nangayayat si Inahin. Kakaunti ang naipanganak na biik. 2 sa kanila, stillbirth pa. Ano ba pinapakain mo at Teka muna, ikukwento ko muna sa'yo. Sa tindahan ni Aling Nova, doon ako madalas bumili ng murang brood sow mash para sa aking mga baboy. Akala ko, nakatipid ako. Yun pala, mas napamahal pa dahil sa malabnaw sa sustansya ang ganitong klaseng pakain. Sa kagustuhan kong makatipid, brood sow mash na rin ang pinapakain ko kay Inahin kahit nagpapadede na. Dahil nga mash maraming tapon. Naiiwan sa singit-singit ng feeder o kaya konting hangin lang, nililipad na. Kasama dito ang importanteng sangkap na dapat sanay nakain ng aking mga alaga. Hanggang sa... Ha? Mrs. Miss pa po ako, Father. Sorry po, Miss. Hindi rin ho ako pare. Heto po ako para bigyan solusyon ng iyong problema. Dok, wala naman ho akong sakit. Miss, ano pangalan nyo? You may call me Ay. Okay, Ay. Nais ko lang po ipaalam sa inyo na ang ginagamit yung darak at ibang mash feeds ay hindi husto ang essential micronutrients na kinakailangan ng inyong baboy. Kita nyo yung parang pulbos sa inyong muka? Nandyan ho yung ibang vitamins and minerals na napakapino. Madaling liparin ng hangin. Dito ho mainam ang pellet feeds sapagkat sigurado kayong makakakain ang inyong mga baboy ng sustansyang kailangan nila, lalo na para sa inyong alagang inahin. Ang mga darak o yung may mga halong fibrous materials ay madaling magpabusog sa mga inahin, dahilan upang hindi sapat ang kanilang nakukuhang nutrisyon. Ganun pala yun? Guilty ako sa lahat ng sinabi mo. Naku, Inahin. Pasensya na, mali pala yung ginagawa ko sa'yo. Ano ho bang pangalan nyo? Roberto Cabral po, taga Sarimanok. Tawagin nyo na lang akong Berting. Berting, halika, tayo na muna sa bahay nang makapagmerienda. Medyo di ka nais-nais kasi ang amoy dito. Tara. Salamat, Ay. Pero alam mo ba na ang sanhi na masamang amoy na yan ay ammonia? Ay, Berting, talagang lagi akong hirap makatulog. At kung ano-ano pang naamoy ko pag sinusumpong ako ng Heto ho, subukan nyo ang Mama Pro Developer at Mama Pro Milk Maker para sa inyong inahin. Ano namang kinalaman ng masamang amoy dyan sa produktong Mama Pro? Ano ho ba ang ating merienda? Teka muna, di mo sinagot yung tanong ko. Pero siya, halika muna sa bahay.
tay, si Berting po ng Sarimanok. Magandang hapon po. Magandang hapon naman. Wala naman kaming alagang manok rito. Baboy lang. Tay naman, meron ho siyang magandang balita para mapabuti natin ang kalagayan ng ating mga alagang baboy. Ah, ganun ba? Sige, ipaghahanda ko lang kayo ng merienda, tay. Oh, sige, Neng. Pakikuha mo na rin yung aking salamin sa tukador. Opo, tay. Sandali lang, Berting, ha? Sige. Ano ba itong balita na sinasabi ni Ai? Ano yan dala mo? Berting baka mo? Berting po, nais ko po sanang magbigay dagdag kaalaman ukol sa tamang pagkain para sa inyong baboy. Ah, ganon. Heto, Berting, merienda muna. Salamat. Salamat, Iha. Ano nga pala yung pinag-uusapan natin? Para lubos ninyong maunawaan ang aking sinasabi, eto po, panoorin ninyo. Ikaw ba'y nalulumbay sa pananamlay ng inyong alagang inahin? Aba, tay. Tayo yata yung nasa video. Nakaranas ba kayo ng maraming stillbirths sa inahin? Ayon sa ibayong pag-aaral, ang pellet feed ay may 12% advantage kumpara sa ordinaryong mash feed. Ito ay katumbas ng 6 kg ng mash feed na nasasayang sa kada 50 kg na pinapakain. Bukod dito, hindi kumpleto ang essential micronutrients ng mash feeds. Kadalasan, ang mga vitamins and minerals ay inililipad pa ng hangin. Isa pang popular na pakain ay ang darak. Ang paghalo ng darak ay mabilis na nakabubusog, ngunit hindi sapat ang sustansya na naidudulot nito sa inyong mga alaga. Ang resulta, kulang ang nutrition na kanyang natatanggap. Alam niyo ba na ang nagpapasusong inahin ay nangangailangan ng mahigit sa 2 hanggang 3 beses na nutrisyon kumpara sa nagbubuntis na inahin? Ito'y dahilan sa mahina pa ang pangangatawan ng nagpapasusong inahin. Mahina pa rin kumain ito, at ang protina niya ay napupunta sa gatas na kanyang ibinibigay. Ang mga magiging inahin ay dapat ipinakikilala sa boar stud sa 150 araw na edad pa lamang. Kailangan maayos ang pangangatawan at malakas ang immune system ng magiging inahin upang maging maayos din ang kanyang pagbubuntis. Ihain ng 50% Mama Probe Developer at 50% Mama Probe Premium Milk Maker mula sa ika-120 hanggang 170 edad na araw upang makontrol ang tamang laki ng magiging inahin. Ito rin ay pwedeng bigyan ng 3 kilos kada araw sa loob ng 2 linggo bago magtalik upang maparami ang bilang ng ova or egg cells. Ang nagbubuntis naman ay nangangailangan din ng protina, amino acids at iba pang micronutrients sapagkat sila ay maaaring mawalan ng hanggang sa 15% ng protina ang kanilang katawan. Apang araw-araw na pagkain ng 2 kilo ng Mama Pro Premium Developer sa loob ng 2 buwang pagbubuntis ay sapat na upang matugunan ang nutrisyon na kinakailangan ng nagbubuntis na inahin. Sa ika-3 buwan o huling buwan ng pagbubuntis, marapat na bigyan ng 3 kilo kada araw dahilan sa ang mga biik sa sinapupunan ng inahin ay nangangailangan din ng nutrisyon. Maiging bawasan ng pagkain 1 araw bago manganak upang maiwasan ang constipation at mapadali ang panganganak. Ayon sa pagsasaliksik, ang dami ng gatas ng inahin ay may kinalaman sa dami ng kain ng inahin, kaya't ang tamang pagkain sa mga nagpapasusong inahin ay makakatulong sa mabilisang paglaki ng mga biik at sa ikabubuti ng pangkalahatang kalusugan ng biik at inahin. Dapat din nating isaalang-alang ang temperature sa paraan ng pagpapakain sa ating inahin. Kapag mainit ang panahon, mahina din kumain ng inahin. Dito kinakailangan ng inahin ang pagkaing mataas sa nutrisyon at merong pampagana. Ang Mama Pro Premium Milk Maker ay mainam na ibigay sa nagpapasusong inahin. Bigyan siya nito ng 2 kg araw-araw at dagdagan ng 0.5 kg kada biik na kanyang pinapasuso. Ang ibang racers ay nagdadagdag ng tubig, ngunit dapat magbigay lamang ng sapat na pagkain pwedeng maubos sa loob ng 15 minuto. Anumang pagkaing matira ay maaaring mapanis at kailangan itapon. Ang stillbirths ay karaniwang problema kapag nanganganak. Ito ay dahilan sa kakulangan ng oxygen na dumadaloy sa uterus, lalo na kapag marami ang bilang ng mga biik. Ang Mama Pro Developer
At Mama Pro Milk Maker ay merong sangkap na Clean Air Factor or C-Factor. Ang C-Factor ay nakakatulong magdala ng oxygenated blood mula sa inahin patungo sa mga biik. Ito ay napatunayang nakakabawas ng 50% ng stillbirth ayon sa pag-aaral sa Europa, Asya at Amerika. Ang C-Factor din ay nakakabawas sa ammonia na sadyang matatagpuan sa dumi ng mga baboy. Ang ammonia ay maaaring sumira ng defense mechanism ng baga ng baboy at maaaring maging sanhi ng pneumonia. Ito rin ang nagiging sanhi ng masamang amoy dyan sa inyong babuyan, ay. Opo, ikaw. Sa C-Factor, mababawasan ang di ka nais-nais na amoy ng inyong babuyan. Di tulad ng ibang pagkain pampagatas ng inahin na ibinibigay 2 linggo hanggang 1 buwan bago manganak. Ang Mama Pro Milk Maker ay maaaring ibigay 3 araw bago manganak, kahit na sa araw o di kaya makalipas ang 1 araw matapos ang panganganak. Sapagkat sa Mama Pro Developer pa lang, sapat na ang preparasyon ng inahin para sa pagpapasuso ng kanyang inahin. Ganun pala yun. Ang dami kong natutunan, Berting. Maraming salamat sa'yo. Mula ngayon, Iha, kay Man Junivets ka na bumili ng pakain ng ating inahin. Meron silang Pigrulac Mama Pro doon. Aba, syempre, Tay. Kape pa, Berting. Salamat sa paanyaya at salamat din sa inyong panahon. Naway nakatulong ako sa inyo. Sige po, hindi na po ako magtatagal. Oh, sige, salamat. Salamat, ay. Kahit magtagal ka, okay lang. Hello, sweetheart. Kamusta ang ating mga bagong alaga? Malulusog, mabibigat at ang dami nila. Ang laki pa ng nabawas sa masamang amoy ng kanilang dumi. Galing talaga ng Mama Pro. Magaling ka rin, honey. Daddy. Tatay na naman ako. Yes! Yay! Wait.